only one who's left to her. Yung totoo, Jaime. Tupakin kami ni Felicia at ng pagiging anak ni Justin para sa'yo. Pinangunahan ni Professor Elmer ang paggawa ng mga gagamitin nila sa pagrarally nang saktong dumating si Professor Benedict na hinablot niya ang mga ginagawa nila. Napasigaw niyang sinabihan si Prof. Elmer na itigil na yun dahil hindi yun dapat sa school nila na muntik nang patulan ng isang estudyante pero pinigilan ni Prof. Elmer. Sabay sinumbat niyang kung hindi pa rin niya alam na gumawa ng tama ay wag na siyang makialam. Sinumbat ni Prof. Benedict na hindi pa niya nakikita ang mga nangyayari na sinusulsulan niya ang mga estudyante para magprotesta na paano kung magkagulo at kung masaktan ang mga ito. Tinanong ni Prof. Elmer kung yun ba talaga yung concern niya o takot lang siya na bumagsak yung mga bulok na kinakapitan niya. Nagising na at mulat na ang mga estudyante na kasama niya na hindi kagaya niya na handa silang sumabak sa giyera para ipaglaban ng tama. Sabay tinanong niya kay Prof. Benedict kung hanggang kailan siya magbubulag-bulagan para tumanaw ng utang na loob sa mga sagrados, kaya nanahimik ito sabay umalis na. Sa pagtawag naman ni Justin kay Felicia ay giniit ng dalaga na sumasakit yung tiyan niya pero normal lang yun habang nakikinig naman si Divine. Sinabihan ni Justin na baka hindi siya kumakain ng on time na kailangan niyang isipin yung baby nila dahil importante ang bata sa kanya na hindi tulad ng daddy niya na pinabayaan siya at aalagaan niya ang magiging anak nila. Sabay binalaan niyang huwag niyang subukang takasan dahil hindi siya makakatakas. Nang pauwi na sila Justin ay galit na galit siya sa sarili niya dahil nasa tabi na niya si Moises pero nakawala pa rin ang kapatid niya. Sinabihan naman siya ni Jaime na kusang lalapit sa kanila sila Moises at Rafael dahil sa pagpatay niya kay Mang Estom nang saktong mapanood ni Jaime yung pagrarally sa harap ng palasyo para patalsikin si Vera Cruz kaya agad niya itong tinawagan para utusang ipaaresto ang lahat ng mga nagrarally sa lugar na yun. Sinabihan pa ni Jaime si Justin na kailangan na nilang mag-concentrate sa paghahanda para sa kasal nila ni Felicia. Habang pinagalitan naman ni Malu si Shaira dahil napaka-antay-sagrado yung huling report niya na gusto na niyang maipasara yung network nila, na agad namang humingi ng sorry si Shaira, na agad sinabihan ni Malu na siguraduhin niyang hindi madidiin ang mga sagrado sa pagkamatay ni Ernesto, lalo't may nakakita sa area kila Jaime at Justin kaya kailangan niya itong linisin. Sakto namang tumawag si CJ kay Malu sa sandaling yan para ipaalam na nag-quit na siya sa GSX kaya pinagalitan niya ang anak niya na inaayos na niya ang lahat para hindi lumabas yung mga krimen ng mga sagrados pero nanindigan si CJ na gusto na niyang maayos ang buhay niya. Habang sinubukang tumakas nila Divine at Felicia mula sa mga tauhan ni Jaime na nagawa nilang makalusot at makalabas sa bahay, pero nang nasa gate na sila at lalabas na ay nakita sila ng mga tauhan nila Jaime kaya nagpanggap si Felicia na sumasakit yung tiyan niya para makalusot sila pero sinabihan siya ng mga ito na sila na lang ang tatawag sa doktor niya. Nanganganib na ang buhay ni Divine dahil tapos na ang pagpapanggap niya dahil alam na ni Jaime ang pagtratraidor niya sa kanya. Walang sinasanto si Jaime na kahit sino ang magtatraidor sa kanya ay wala siyang pakialam na kahit patayin niya ang mga ito. Si Divine na kaya ang susunod na lalamayan nila Rafael, Eleazar at Felicia. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling 11 na episode. Marami pong salamat!